Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na naganap sa aming baryo. Ako po si Ramon, isang matagal nang naninirahan dito sa Barangay San Roque. Saksi ako sa mga kakaibang pangyayari sa buhay ng aming albularyo na si Kaberting at nais kong ipabatid ang kanyang kwento. Si Kaberting ay kilalang kilala sa aming baryo bilang isang albularyo na may angking galing sa pagpapagaling ng mga sugat at sakit gamit ang mga damo at langis. Sa tuwing may nangangailangan ng tulong, siya ang unang tinatawag ng mga tao. Wala siyang sawa sa pag-aalaga at pagbibigay ng lunas sa mga nangangailangan. Isang araw dumating sa aming baryo ang isang babae na nagpakilalang si Aling Marta. Siya ay isang mangkukulam na may kakaibang kapangyarihan. Agad niyang nakuha ang atensyon ng mga tao dahil sa kanyang kakaibang karisma at mga pangakong kagalingan. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Kaberting ang kakaibang enerhiyang bumabalot kay Aling Marta. Isang enerhiya na may bahid ng kasamaan. Sa mga unang araw ng pamamalagi ni Aling Marta sa aming baryo, tila ba naging maayos ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, nag-umpisa ng magkasakit ang ilan sa mga residente. Ang mga sugat na dati madaling maghilom ay tila nagiging malala at hindi gumagaling. Agad na nagkaroon ng pag-aalinlangan si Kaberting. May kakaibang nangyayari dito. Hindi ito normal na sakit, wika niya sa amin. Nagdesisyon si Kaberting na imbestigahan si Aling Marta. Isang gabi tahimik niyang sinundan ng babae patungo sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Dito niya nakita si Aling Marta na naglalabas ng mga kakaibang kagamitan. Mga itim na kandila, mga bato na may ukit, at isang lumang aklat ng mga orasyon. Ano ang balak mo, Aling Marta? Bakit mo ginagawa ito sa aming baryo? Tanong ni Kaberting habang nag-aapoy ang mga mata sa galit. Ngumiti si Aling Marta ng may kasamaan. Siya nga pala, albularyo. Dumating ako dito upang kunin ang lahat ng iyong mga lihim at kapangyarihan. Ako ang magiging pinakamakapangyarihang mangkukulam sa buong bayan. Hindi nagpatinag si Kaberting. Alam niyang ito na ang oras upang ipagtanggol ang kanyang baryo. Hindi kita hayaang magtagumpay. Lalaban ako para sa kabutihan at kapayapaan ng aming lugar. Sagot niya habang hinahawakan ng isang bote ng langis at isang kumpol ng mga damo na nagbibigay ng proteksyon laban sa kasamaan. Matapos malaman ni Kaberting ang masamang balak ni Aling Marta, nagsimula siyang maghanda para sa isang laban na hindi pa niya naranasan. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga damo, langis at orasyon upang mapigilan ng mangkukulam na may dalang kapahamakan sa kanilang baryo. Isang gabi habang abala si Kaberting sa paghahanda ng mga pangontra at proteksyon, biglang kumalat ang balita na may mga residente ng baryo na nagkakasakit at hindi gumagaling sa kanilang karamdaman. Nagkaroon ng takot at pangamba sa puso ng bawat isa. Lalong lumakas ang pagdududa ni Kaberting na si Aling Marta ang may kagagawan nito. Mga kababayan, kailangan nating magkaisa at magtulungan upang labanan ng kasamaan. Huwag tayong magpadala sa takot. Wika ni Kaberting habang pinapalakas ang loob ng kanyang mga kabarangay. Mayroon akong mga halamang gamot na makakatulong upang palakasin ang inyong resistensya laban sa mga masasamang elemento. Dumating ang araw ng kanilang paghaharap. Sa isang malawak na bakuran sa gitna ng baryo, nagtipon ng mga residente upang saksihan ang laban sa pagitan ni Kaberting
at Aling Marta. Parehong handa sa kanilang mga gamit at kapangyarihan ng dalawa. Si Kaberting ay may dalang bote ng langis na galing sa mga damong kanyang pinatuyo at pinaghalo-halo. Samantalang si Aling Marta ay may mga itim na kandila at mga bato na may ukit na mga sinaunang simbolo. Handa ka na bang lumaban, Berting? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng isang mangkukulam. Sabi ni Aling Marta habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Hindi kita hayaang manakit ng mga tao dito sa aming baryo. Lalaban ako para sa kanila. Sagot ni Kaberting habang inaayos ang kanyang mga kagamitan. Sa pag-usad ng kanilang laban, naglabasan ng iba't ibang uri ng mahika at kapangyarihan. Si Aling Marta ay nagpakawala ng mga itim na usok na nagdudulot ng sakit at hirap sa mga residente. Ngunit si Kaberting ay mabilis na nagtapon ng kanyang langis na nagbigay ng proteksyon sa kanila. Sa bawat salpukan ng kanilang kapangyarihan, nag-aapoy ang paligid at tila ba nagkakaroon ng malakas na lindol. Habang patuloy ang kanilang laban, napansin ni Kaberting ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Aling Marta. Agad niyang pinulot ito at nabasa ang isang lihim na orasyon na maaaring magpatigil sa kasamaan ng mangkukulam. Ngayon na ang pagkakataon, kailangan kong gamitin ito. Bulong ni Kaberting sa sarili habang binibigkas ang mga salita sa papel. Nang marinig ito ni Aling Marta, napaatras siya at tila ba nawala ng kapangyarihan. Hindi mo ako matatalo, Berting. Sigaw niya habang unti-unting naglalaho ang kanyang mga itim na usok at kandila. Sa huli nagtagumpay si Kaberting sa kanyang laban. Natulungan niya ang mga residente na gumaling sa kanilang sakit at naibalik ang kapayapaan sa baryo. Si Aling Marta ay naglaho na parang usok, ngunit alam ni Kaberting na maaaring bumalik pa ito sa ibang pagkakataon. Maraming salamat, Kaberting. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng pag-asa at kaligtasan. Wika ng mga tao habang nagpapasalamat sa kanya. Sa kabila ng kanilang tagumpay, patuloy na nagbabantay si Kaberting. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban sa kasamaan at kailangan niyang palaging handa upang protektahan ang kanyang mga kabarangay. Matapos ang tagumpay ni Kaberting laban kay Aling Marta, muling nagbalik ang kapayapaan sa aming baryo. Ngunit hindi nagtagal, isang kakaibang insidente ang muling nagbigay ng pangamba sa mga residente. Isang gabi habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, biglang kumalat ang balita na muling bumalik si Aling Marta at may mas masamang balak kaysa dati. Mga kababayan, nagbalik si Aling Marta at dala niya ang mas malakas na kapangyarihan. Wika ni Kaberting habang pinapalakas ang loob ng mga tao. Ngunit hindi tayo magpapatinag. Kailangan nating magkaisa at magtulungan upang labanan ang kasamaan. Nalaman ni Kaberting na ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Aling Marta ay nagmumula sa isang sinaunang anting-anting na kanyang natuklasan. Nagpasya siyang magtungo sa isang matandang ermitanyo na kilalang may kaalaman tungkol sa mga sinaunang mahiwaga. Ka-Erning, kailangan ko ang iyong tulong. Paano ko magagapi ang kapangyarihang dala ni Aling Marta? Tanong ni Kaberting. Ang anting-anting na hawak ni Aling Marta ay may kasamang sumpa. Kailangan mong sirain ang anting-anting upang mawala ang kanyang kapangyarihan. Sagot ni Ka-Erning habang iniaabot ang isang mahiwagang talisman. Gamitin mo ito upang protektahan ang iyong sarili at sirain ang anting-anting niya. Sa gabing itinakda,
muling nagharap si Kaberting at Aling Marta sa isang malaking bakuran sa baryo. Ang mga tao ay nagtipon upang saksihan ang kanilang huling laban. Si Aling Marta ay nag-aapoy sa galit habang hawak ang kanyang anting-anting. Hindi mo akong matatalo ngayon, Berting. Ang kapangyarihan ng anting-anting na ito ay ang magpapalakas sa akin, sigaw ni Aling Marta. Ngunit hindi natitinag si Kaberting. Sa tulong ng talisman na ibinigay ni Ka-Erning, nagkaroon siya ng dagdag na lakas at proteksyon. Hindi ka magtatagumpay sa iyong masamang balak, Marta. Lalaban ako para sa kapayapaan ng aming baryo, sagot ni Kaberting. Nagkaroon ng matinding salpukan ng kanilang kapangyarihan. Si Kaberting ay naglabas ng mga orasyon at langis na nagbigay ng proteksyon sa kanya, habang si Aling Marta ay nagpapaulan ng itim na usok at mga sumpa. Sa gitna ng laban, nagkaroon ng isang matinding lindol at tila ba nagkakasalubong ang langit at lupa. Sa kabila ng hirap, nagawang makalapit ni Kaberting kay Aling Marta. Ginamit niya ang isang talisman upang sirain ang anting-anting na hawak nito. Nang mabasag ang anting-anting, biglang naglaho ang kapangyarihan ni Aling Marta at siya ay bumagsak sa lupa, wala ng lakas. Sa huli nagtagumpay si Kaberting. Ang kasamaan ni Aling Marta ay nagwakas at muling nagbalik ang kapayapaan sa aming baryo. Ang mga tao ay naggalak at nagpasalamat kay Kaberting dahil sa kanyang tapang at sakripisyo. Maraming salamat, Kaberting. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng kapayapaan at kaligtasan, wika ng mga tao habang nagpapasalamat sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, natagpuan ni Kaberting ang tunay na kahulugan ng kanyang tungkulin, ang protektahan at mahalin ng kanyang mga kabarangay. Patuloy siyang nagbabantay at handang harapin ang anumang banta na maaaring dumating. Kung nag-enjoy ka sa ating kwento, ay huwag mong kakalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po and see you on the next video.